Good morning, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa ating lahat na makakapakinig na naman ng salita ng Diyos. Welcome again to my channel at welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Ngayon ay babasahin natin ang aklat ni Job. Si Job ito ay kasaysayan ng isang mabuting tao na dumanas ng katakot-takot na paghihirap. Umpisahan na natin. Sabi dito sa chapter 1, babasahin natin ang chapter 1 hanggang 4. So chapter 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay. At inaanyayahan nila ang kanilang mga kapatid, pati mga kapatid na babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, pinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maaga nga bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na susunugin para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang isang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. Sabi dito, ulitin ko, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng punuin na ang kanyang kayamanan at ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Kumbaga, sinubok ni Satanas ang ating Diyos. Para kay Job, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ang lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan, nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, sa kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang lahat ng baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasamahan. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa iyo. Hindi pa nakakatapos, may magsalita may isa na namang dumating at sinabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo
Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasamahan. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita. Hindi pa rin ito na halos natatapos magsalita nang may dumating na mang-isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. Sabi, nabaksakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa iyo. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad ako nga lumabas sa sinapupo ng aking ina. Ulitin ko lang, sabi dito, hubad ako nga lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Chapter 2. Muli nga humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Itinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo ako nga, pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukan ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang paa. Nakaupo si Job sa tabi ng basura at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa rin bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na, sabi ng kanyang asawa. Sagot ni Job, ito ang kanyang sagot. Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng parusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, si Eliphaz na Tamaneo, si Bildad na Suhita, at si Sophar na Amita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila ay nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilan umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw, 7 gabi silang nakaupo sa lupa kasama ni Job, ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Verse 3, pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw na siya'y isilang. Ito ang kanyang sinabi. Sabi dito, hindi na sana ako pinanganak pa at hindi na rin sana ako pinaglihi.
nabalot na sana ng dilim, at huwag mo nang sana nga maalala pa ang araw na iyon, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatin pa itong liwanag, nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman, at nabalot ng ulap upang huwag ng sikatan ng araw. Nalaga sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyon sana ay malumbay, wala na sanang sigaw ng kagalakan at sumpain ng mga salamangkero, nagpapaamo ng dambuhalang Leviathan. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga, at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina, o kaya noong ako'y isilang niya? Bakit kaya ako ay idinuyan pa, kinalong, inalagaan, at binigyan ng gata sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana ay tahimik na, mahimbing na natutulog at nagpapahinga, katulad ng mga hari at pinunong yumao na nooy panahon nila'y nagtayo ng mga palasyo. Tahimik na sana ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak, tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak at hindi na nakakita pa ng liwanag. Sa libingan ay hindi na makakapanggulo ang mga masama, at doon ang mga napapagod ay makakapagpahinga. Doon pati ang mga bihag ay wala nang ligtas, wala nang mga sigaw at utos na mabagsik. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama roon. Ang mga alipin ay malaya na sa kanilang Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi matagpuan. Hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nilang kamatayan. At sabi dito sa 23, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang kung inililihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan? Karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin, at ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Sabi sa chapter 4, sinabi ni Ephas na Temaneo, huwag sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik, di na ako makapagpigil. Marami na rin tao ang iyong naturuan, at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Sabi, salita mo yan, nagpapalakas ng nanlulupaypay na mahina't pagod. Pangaral mo umaalalay. Ngayon ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Diba? Ang ganda ng sinabi, diba? Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Isipin mong mabuti, mayroon bang walang sala na napahamak ang buhay? Mayroon bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko ay ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila rin ang aani ng kaguluhan. Sabi diyan, at kaya naman ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila parang dinaanan ng bagyo, siya ay pinupuksa niya. Mga masamang tao ay
Parang liyong umaatungal ngunit pinatatahimik sila ng Diyos. Ngipin nila'y tinatanggal. Para silang liyong walang mabiktima, namamatay sa gutom. Nagkakawatak-watak ang mga anak nila. Minsan ako ay nakarinig ng salitang binulong sa aking pandinig sa ilalim ng hating gabi, parang ako'y nananaginip kung kailan ang tao'y nahihimbing na naiidlip, ako'y sinakmal ng matinding takot, ako'y kinalabutan at nangatog ang tuhod. Malamig na hangin dumampi sa mukha ko, sa takot ay nagtayuan ang aking balahibo. May nakita ako doon ay nakatayo, ngunit di ko mapagwari ang kanyang anyo. Maari bang maging matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos? Sa harap ng lumikha, mayroon bang malinis ang loob? Mga lingkod niya sa langit, di niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel, may nakikita siyang kamalian. Papaano pa siya magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamu-gamu, ito ay marupok. Ang tao'y buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na. Di pa alam nitong madla. Ang lahat niyang taglay sa kanya'y mawawala. Ang lahat niyang taglay sa kanya'y mawawala. Sa kanyang pagkamatay, kulang pa rin sa unawa. Yun ang sabi dito, no? Matindi yung nangyari kay Job, di ba? Meron mo siya sinabi dito sa aklat ni Job na siya ay matuwid, ano? Pero dumanas siya ng sabi dito, mabuting tao na dumanas ng katakot-takot na hirap, no? Namatay ang kanyang mga anak at nawala ang kanyang mga ari-arian, mga kanyang hayop ay namatay, di ba? At nagkaroon pa siya ng sakit na matindi. Ngunit sa kabila ng pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya, laban sa ating Diyos, ano. Tapos sinabi nga ng at sabi ng kanyang asawa na sumpain na raw niya ang Diyos nang siya ay mamatay na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Kumbaga puro kagandahan lang ba? Puro pagpapala lang ba? Puro magagandang bagay lang ba? Puro pagkain lang ba ang ating tatanggapin sa Diyos? Pag nagkaroon ba tayo ng pagdurusa, ay ayaw namin yan, hindi natin tatanggapin, magagalit na tayo sa Diyos, sisisihin na natin siya. 'Di ba? Hindi dapat ganon, 'di ba? Isipin mong mabuti, sabi dito, meron bang walang sala na napahamak ang buhay? Meron bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? 'Di ba? Lahat meron, 'di ba? Kaya mabuti ka, kaya mali o masama, lahat yan ay dumaranas. Kaya mahirap ka, kaya mayaman ka. Nakikita lang natin, oo, sila'y mayaman, malaking bahay, maraming sasakyan, di alahas, magandang negosyo, no? Pero alam ba natin kung anong totoong nararanasan nila? Kung anong totoong nasa damdamin nila? Puro sa tingin mo ba, puro kaligayahan lang? At tayong mahihirap, puro paghihirap lang ba? Hindi ba tayo ni minsan man lang idumanas ng karanyaan o hindi ba tayo pinagpala ng Diyos? Unang-una, yung paggising lang sa umaga, yung katawan natin na malakas, hindi pa ba pagpapala yun? 'Di ba? Meron tayong nakakain, 'di ba? Nakakapunta pa rin sa ating mga gustong puntahan. Yun ay malaking pagpapala na natin. Yun lang buhay tayo at malakas kasama natin ang ating pamilya. Yun ay napakalaking biyaya ng Diyos. Kagaya sa nangyayari sa atin ngayon, 'di ba? Tayo ngayon ay narito, nakikinig ng kanyang salita, 'di ba? Nakakapagbasa tayo ng kanyang salita. Pagkatapos nito, anong gagawin natin? Magpupurit, magpapasalamat. May pagkakataon pa tayo magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos. Hindi ba? Yun ay malaking pagpapala na rin sa ating Diyos. Bukas, babasahin ulit natin ang kasaysayan ni Job. 1 to 4, bukas ay yung 5 to 7 ng Job, ano?
So, yun ang naranasan ni Job na paghihirap, no? Sa kanyang buhay. Ang maubos ang kanyang ari-arian at mamatay ang lahat ng kanyang anak. Nagkaroon pa siya ng sakit, ngunit hindi niya sinisi ang ating Diyos, no? Hindi kagaya ng iba na nagkaroon ng marami, ganyan, ni hindi man lang maalala ang Diyos, no? Nagkaroon ng kung ano-anong magagandang bagay, yumaman, no? Pero pagkaraan nun sabihin na natin nawala o kaya ay nagkaroon ng sakit, di ba? Pero anong sinabi? Bakit mo ako binigyan ng ganitong karamdaman? Bakit mo ako pinagtitiis ng ganitong kahirapan, di ba? Nagpasalamat ka ba? Nung mga panahon na ikaw ay maraming pera at maluwag na maluwag sa iyong buhay, maraming ari-arian, nagpasalamat ka ba? Bakit ngayon sa kabila ng dinanas mo, siguro baka kakakain mo ng kung ano-ano, inom dito, sigarilyo doon, nagkasakit ka. Ngayon, sasabihin mo, Lord, ba't mo ako binigyan ng ganitong karamdaman? Paano ngayon ang aking mga negosyo? Paano ngayon ang aking kayamanan? Na, di ba, sinisi mo na at inisip mo pa rin ang mga bagay na yon na hindi mo naman madadala pagdating sa pagharap natin sa ating Diyos, pagpunta natin sa kalangitan. Madadala mo ba ang lahat ng yun? Hindi. Ang madadala lang natin sa ating pagpanik sa ating Diyos, sa ating pagharap sa ating Diyos, sa ating Diyos na lumikha, ay yung kabutihan na nagawa natin. Yun lamang ang ating madadala. Kung marami tayong kabutihan na nagawa, kung naihayag natin, na-share natin ang salita ng Diyos at nakagawa tayo ng kabutihan, marami tayong kaluluwang nadala sa ating Diyos at maraming kaluluwa tayong siniran ng salita upang maligtas. Yun ang ating madadala na kayamanan natin na ipagmamalaki natin sa Diyos na meron tayong daladalang kabutihan na nagawa sa ating sarili, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Yun ang ating kayamanan at yun ang ating isipin na madala natin, na taglayin natin habang tayo nabubuhay ang paggawa ng kabutihan sa Diyos, sa ating kapwa, at ang kanyang mga salita na dala-dala natin, sinishare at sinasabuhay natin. No? Maraming salamat ulit sa umagang ito, sa pagsama nyo sa akin, at samahan nyo ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Magsiyuko tayong lahat. Yes, Lord, ihanda natin ang ating puso. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng lahat sa amin at gumawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa lahat ng may buhay sa mundo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa pagkakataon na naman ay pinagkaloob nyo upang kami makapagbasa ng iyong mga salita, upang kami makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita na nagbibigay buhay at pag-asa sa amin lahat, nagbibigay ng katatagan sa aming buhay at nagbibigay ng matinding pananampalataya at nagbibigay upang kami ay maging matuwid at lumapit lamang sa iyo, O Diyos. Nagbibigay pag-asa sa aming lahat, O God. Salamat, Lord, sa iyong mga makapangyarihang salita na bigay mo sa amin lahat, O God. Salamat, Lord, dahil may natutunan na naman kami, Lord. Tumibay na naman ang aming pananampalataya at nagkaroon na naman kami ng matinding pag-asa, O God, sa aming mga buhay, sa aming nararanasan ngayon, O God. Alam namin na nandyan ka lang, O God, na lagi kang nakikinig at lagi mo kaming sasamahan, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, O God. Nawa maging kagaya nga kami ni Job, na sa kabila ng maraming nararanasan, dinaranas, O God, naway magpatuloy kaming magpasalamat at magpuri sa iyo at sumamba, O Diyos. Mas maging matibay ang aming pananampalataya, O God, sa iyo, O God, dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw lang ang dapat sambahin at ikaw lang dapat lapitan, O God. Salamat sa iyo, O God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa iyo, aming Panginoon sa Kristo, sa iyong buhay na ibinigay sa amin lahat para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat, Lord, sa katagumpayan ng labang ito. Ng NCOV na to, Lord. Ng coronavirus na to, Lord. Salamat dahil kami tagumpay na, O God. Kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan. At pinangunahan ang labang ito
Kaya salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod at alam namin Lord at we claim it Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito at ang buhay namin ay magiging mas maayos dahil kami ay lumalapit sa iyo. Lahat kami Lord ay lalapit, sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Kaya kami magtatagumpay. Kaya ngayon ang labang ito ay tinapos mo na o God. Magiging maayos na ang lahat. Magiging masaya na ulit kami, magiging masagana. Magsisimula na kami ng panibagong buhay namin. Nakasakasama ka kaya kami magtatagumpay at magtatagumpay sa aming buhay, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. Lord, salamat Lord. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming panalangin dahil kami tagumpay na sa aming buhay at sa labang ito. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po uli sa pagsama nyo sa akin sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Nagkaroon na naman tayo ng matinding pag-asa, di ba? Sa ating mga narinig, natutunan na naman ngayong umaga sa salita ng Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat pong muli. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos at i-click nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Salamat pong muli sa lahat. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po ulit.